Yo, what's up, mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Syempre, welcome back sa aking YouTube channel. At gaya ng dati, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga walang sawang sumusuport ang sponsor sa akin, di ba? Syempre, gusto ko lang i-welcome, pero dati ko pa talagang sponsor. Pandemic pa lang, kung napapansin nyo, suot ko to sa battle ko kay Sayad, yung Pacquiao ka at Easy Lang Clothing, dalawang clothing line yun na iisa lang po ang may-ari. Si Boss A.R. Ramos, Ninong A.R. Ramos, I love you. Eto, gusto ko lang i-welcome dito sa akin ngayong etong Pacquiao ka. Ayan, oh, di ba? Yun na ka pa, para talagang solid na minumura ka, di ba? Siyempre, shoutout sa Pacquiao ka Clothing. Maraming salamat, Boss A.R. Ramos, Ninong A.R. Ramos. Love na love kita. Ayan, oh. Maraming salamat, Ninong. Ayan, oh. Sa mga trip ng Miscore, PM lang kayo kay A.R. Ramos. Yun, alam nyo na. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex Llagas, sa mga solidong distinctive na damit. Yun. Shinwear Clothing kay Kuya Mabagtingla at shoutout sa aking pinamalapit na inaanak, si Bosyo. Shoutout sa iyo, nak. Gracia Worldwide kay Boss Jack Chris. Maraming salamat, Boss Jack Chris, sa mga solidong Gracia, literal. Maraming salamat. Crown Manila kay Kuya Nico Manning, yung mga solid na cup na suot ko, yung po, Crown Manila po yun. Maraming salamat, Kuya Nico Manning. Ayan, Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Otep. I love you. Okay. Ito, bagong labas to, no? Itong i-review natin. Ito ay battle ni Manda Baliw versus Mirage. Hindi ko pa siya napapanood. Okay. Let's get it on. Siguro upload ko to mga 15 or 16, ganun. Okay, let's go. Shoutout sa lahat ng mga binanggit niya, mga represent collab. At nanalo ng coin to si Manda Baliw. Pinili niya mauna si Mirage. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat on 15 day 1. Mirage. Batibag na kagad! Ano? Intro niya talaga yun, no? Batibag na kagad. Amanda, praning ka pa ba? Yung tiyan mo, natauhan na. Ikaw di ka pa rin nadala. Kaya pala makulit, bago pumatil, lasing na pala. Alasing ko pa lang yung flip-top beer niya, 12. Kaya pala kahit galit, yung dating patawa. Sa bagay, sa bayan, yun ng mga alimaw, minsan nakakabaliw talaga! Ha! Ikaw na nagsabi. Hindi ako sanay na palagi nakasigaw si Mirage. Kasi yung mga ibang napanood ko talagang kalmado lang siya. Hindi naman kalmado. May mga banat siya or deliver siya na alam mo yun, sobrang malumanay lang pero ang ganda pakinggan. Dati lahat sa'yo na aliw, masaya. Ngayon para ka na si Bongbong, gusto ka nang alisin pababa. Kasi nagtatampo na to sa comments. Kinukupal na daw siya. Si Duni nga may haters ikaw pa, mukhang tanga ka. Pag nadidistract sa mukha mo, tuwan-tuwa ka pa, akala mo nakakatawa. Yung mukha mo parang hayop na masaya. Nakakawala! Ano? Parang hayop na masaya? Hindi ko masyado na-gets yun, ulitin natin. Distract sa mukha mo, tuwan-tuwa ka pa, akala mo nakakatawa. Yung mukha mo parang hayop na masaya. Nakakawala! Parang hayop na masaya na nakawala. Siyempre, masaya yung hayop, nakawala siya. Oy! Okay na ako dito, boss. Yung pala, hindi ko masyado na-gets. Butangin na, sobrang doon. Na nakakawala. Dapat kasi na nakawala. Ang parang mapag-aabanggit niya, nakakawala. O, yung pagkaabanggit niya, di ba, dapat na nakawala. Yung mukha mo parang hayop na masaya. Nakakawala! Tama ba ako ng intindi? Nakakawala. Dapat 'di ba na nakawala? Hayop na masaya na nakawala. Kaya ba't ka nagagalit kung kupaling kang hayop ka? Ikaw ba mabait? Pinapanood ka ng hayop ka, ikaw pagalit? Pasalamat ka sa mga basher, yung views mo lumaki. Lagi ka nila pinapanood.
nire-review yung mali. Bakit? Perfect ka ba? Feeling mo ikaw si Limino? Baliw! Di ka nga pinapapasok sa video! Baliw, di ka nga pinapapasok sa video. Galing nun, ah. Galing nun. Feeling mo ikaw si Limino? Baliw! Di ka nga pinapapasok sa video! Sabi mo kay Katana, mas perpekto ka. Di ka ba nagbibiro? Yung utak mo nalilito. Baliw ka man daw, huwag ka maniniwala sa sarili mo. Kahit gaano ka kagaling, di mo mawala yung kritiko. Nangungopya ka ng idea, nagnanakaw ka ng liriko. Mali ka kung akala mo papatawarin ka kasi pagiging baliw pinili mo. Di yan sila titigil hanggat di ka nagtitino! Pag baliw-baliwan talaga, mahirap gamutin. Pag baliw-baliwan talaga, mahirap gamutin. Pag binugbog ka ng mga tropa, di ko natatanungin. Kukuha pa ako ng baseball bat para yung ulo mo, ganun! Pag yung ulo mo naputol, kahit tropa tayo, di kita sasaluhin. Ganun talaga yung baliw. Ngayon nga yung ulo mo wala sa sarili, nakuha mo pang dumating. Alam ka para ka si Deadpool. Yung sarili mo kahit saan, kaya mo dalin. Pero yung gantong mga rhyme scheme, di mo kaya gawin. Sumusurat ka lang ng mga jokes na kahit sino pwede tablan. Mukha kang santo, mukha kang salsal, diyan ka madaldal. Lahat ng makabattle mo may kamukha, ano yan, kakambal? Alam ko yan kasi minsan parehas tayo ganyan. Kaso pag ikaw na nilait, sasabihin mo manhid ka. Sige nga, pasampal. Kung manhid ka talaga, matagal mo na yan tinanggal. Manhid ka sa lait, baka yung mukha mo basag lang. Kasi sa dami ng lait sa'yo, wala nang malagyan. Eh kung itapal natin mukha mo sa kada baitang ng butas na hagdan para matakpan. O kaya tawagan ko yung naiya may terorista next year papuntang Taiwan. Di ba may battle ka na naman sa Taiwan? Sana harahin ka ng naiya para maiwan ka naman. Pero kahit iwan ka ng eroplano, okay lang yan. May mga generic jokes ka naman na madaling masakyan. Medyo medyo lumaylay siya sa bandang bandang huli. Siguro mga 8 lines. Lumaylay siya doon. Hindi mo pwedeng tulugan ng ganun si Manda eh. Putang ina, ulol to eh. Baga pag tinulugan mo ng ganun si Manda, putang ina, alam mong magaling din mag-rebat, alam mo yun, kailangan talaga, maipakita mo yung magandang performance kay Manda dahil si Manda magaling mag-perform, crowd favorite din, alam mo yun, witty yung mga jokes, kaya pag nag-jokes ka ng hindi ganun ka ganda or hindi ganun kapasok, mahihirapan kang tapatan si Manda. Pero pakinggan muna natin round 1 ni Manda. Una ba na, pakinggan natin! Hi! Ha! Ho! Hindi ako pumapasok sa video! BPI yung bangko ko! Ba't nga naman papasok sa video? Eh, syempre, BPI yung bangko ko, ba? Galing nun. At ulit niya, sabi ko lang. Ha! Ho! Hindi ako pumapasok sa video! BPI yung bangko ko! Putang ina mo ka! Oo, meron akong Taiwan. Ikaw naiinggit ka lang kasi hanggang Pinas ka lang. Manda B versus Mirage! Body bag na kaagad! Balita ko, nag-Saudi ka. Sipag, yun ang dapat. Kaso nagpapa-puwet ka daw sa amo mong Arab para doble ang bayad. Nung umalis ka, maayos ka pa. Pag uwi mong Pinas, ganito ka na daw lumakad. Kaya ba sinasabi ko eh, mahirap tapatan si Manda pag joker ka na hindi ganun ka solido yung baon mo. Putangin na, ako nga nag-joke ako dyan eh. Alam mo yung parang medyo na ano rin ako kay Manda no na talagang naano ko na sa personal magaling talaga si Manda, no. Alam mo yun, maano ka rin talaga sa kanya. Pag hindi ka handang-handa. Kamusta ang puwet mo, kuya? Saludo sa mga tulad mong OFW sa sakripisyo at pagdurusa. Pamilya inuuna,
hindi alintana ang hirap kahit sa tumbong niya lumabas na yung bituka. Intindi kita. Tangina, no? Kahit sa tumbong niya, lumabas na yung bituka, ha? Sa sakripisyo at pagdurusa. Pamilya inuuna, hindi alintana ang hirap kahit sa tumbong niya lumabas na yung bituka. Intindi kita. Lahat tayo may pangangailangan. Walang kasalanan si Abdul. Hindi mo siya kalaban. Kaya mo lang naman nagawa yan dahil sa kahirapan. Hoy, gurang. Hindi ka old god. Nakapasok ka lang sa flip-top, old na. Sobrang tanda mo, Mirage, nasa Biblia ka, katropa mo si Noah. Ayon sa kwento ng Lumang Testamento, nagtampo daw si Noah sa'yo kasi pinagtatawanan mo. Nagbagandang loob lang naman siyang isama ka sa barko kasi may parating na bagyo. Ayaw mo pang maniwala na may parating na baha. Lunod sana tong matanda kung di ka tinuruan mag-floating nito lala. Matagal na palang bumabattle to si Master. Napanood ko yung mga dati mong laban, naka-upload sa Friendster. At sa rap type, ikaw yung pinakamagaling daw. Sa rap type, ikaw yung pinakahalimaw kasi yung keyboard mo may ilaw. Kaso sa live, banuto. Kumpara sa akin, tago sa puso, insulto. Ikaw puro, ampaw lang ang punto. Nagmumukha lang malakas kasi sinisigaw mo yung rhyme sa dulo. Sira ulo. Bawat laban ko, panggarote. Ikaw pang underground ka lang, kamote. Ako magpapahinto sa mga paandar nitong emsing tunog kotse parang enforcer na nakatago sa poste. Tangina, yung mga gusto kong punchline eh. Yung mga... ito, unpredictable talaga yun. Parang gusto ko yung mga ganong punchline na galing kay Manda. Kamote. Ako magpapahinto sa mga paandar nitong emsing tunog kotse parang enforcer na nakatago sa poste. Yo! Kamusta, gurang? Champion sa motos nung nakaraan, tas sa flip-top, tatalunin ko lang. Pero congrats ha! Champion ka lately. Kaso napansin ko sa video, sa likod meron ka pang bimpo. Ano ka, baby? Biruin nyo ha! Motos champion, daming tinalong artist. Astig mo doon, promise. Angas na sana eh, no? Tas bawal kang matuyuan ng pawis. Kung napansin nyo yung mukha niya doon, hindi na normal. Tila naging awkward. Eh paano? Nanalo siya noon, pero mas masaya pa yung ginawa ni Pilos na proposal. Pero, Mirage, congrats sa panalo. Tumatak sa amin yung sinabi mo sa mga tao na hip-hop pa din, iisa lang tayo. Salamat sa payo. Hindi namin makakalimutang pinuwitan ka ng Arabo. Ay, ang 15, palakpakan naman dyan oh! Wala, parehas sila ng style na ginamit, no? Parehas sila nag-jokes dito. Lamang lang talaga si Mirage sa rhyming. Magaling mag-rhyme si Mirage. Pero yun nga, sa punchline, sa performance, pakiramdam ko mas nakuha ni Manda Baliw yung crowd para sa akin. Tsaka mas maganda yung mga jokes niya rito. Round 1 sa akin, Manda Baliw. Pakinggan natin round 2. Grabe talaga si Manda. Talagang pag nanakaw yung porte. Yung traffic enforcer, kay Blaser yun, dinagdagan mo lang ng konti. Parehas tayo talo kay Katana. Kaso ako, humble lang. Pero champion! Ikaw ang yabang-yabang mo porkit may titulo ka sa dance floor. Kilalang sumasayaw-sayaw pag yung kabatel nag-i-Istanbul. Tangina mo, ngayon ka magsayaw-sayaw, kaharap na si Michael Jackson! Pasayaw-sayaw, nananalo pa si Bugok. Ang predictable Bible na may bulbul kung saan ka nakakalusot. Alam niyo yung kumakain ng apoy? Eto, lumulunok. Galing ng sunugan sa apoy, di pa nabusog. Ayun tuloy, sinunog ka ni Katana hanggang ngayon, sunog na sunog. Di ba sinunog ka ni Katana? Pinakain ka ng lait. Hanggang ngayon, may apoy ka pa rin, humingi ka pa ng battle kay Arik.
Pwes, di ko na kailangan ng apoy o kumonekta ng malalim. Sunog ka na kagad! Tumabi ka lang sa akin. Tabi. Bali-balita nahirapan sa'yo si Saki. Sunog ka na agad, tumabi ka lang sa akin. Siguro ang inaano niya ron yung sa kulay pa lang, pag tinabihan kita ng sunog ka. Matibay pa daw mukha mo kay Wally. Tinadtad ka na ng bars, tinapatan mo lang ng waki. Tigas talaga ni Akagi, ikaw ba naman whole body may haki? Munti ka pa manalo, kahit yung mga sulat mo wala lang. Bumabaha lang ng patawa pero sa utak mababaw. Sa lugar nyo siguro tuwing alas 8, brown out. Kasi kami nagko-concentrate sa gabi, ikaw nagpo-focus ka sa araw. Paano kasi magbibilad sa araw? Tapos maglaba magbibilad sa araw, 10 to 3. Best friend nito, si Boy Tapik. Pareha sila favorite flag ceremony. Ang daming tambayan sa Earth, napili mo pa sa labas ng Mercury? Para ang sponsor ko, yung mga ulap, ini-inventory. Pero joke lang. Yung kulay mo, hindi man sa bansa, kaya asset mo yan. Brown ka pa nga lang pwede ka pa pumuti, ayaw mo lang. Yung mga tunay na negro sa tunay na buhay, proud talaga. Yung sa'yo, tinitiis mo lang kasi advantage yan, mas nakakatawa. Kahit mag-bars-bars pa sila, kaya mo pa rin turugin. Sulat ka lang ng mga di na pinag-isipan para sure win. Lakas mang lahit pero kilalang pikunin. Ang yabang pag may lamay, gusto lagi pahiran ng uling. Pag yung kabatel technical, holy macaroni! Huli na to! Yung battle dadali mo sa comedy para lugi sa'yo. Di mo ko mauutakan kahit anong uring laro. Kahit pahiran pa ng uling, papahid ko sa'yong uling, abo. Matalo ako? Di na mahalaga yan. Pwede ka makasalabay kung doon tatambay sa karagatan. Ulit. Matalo ako? Di na mahalaga yan. Pwede ka makasalabay kung doon tatambay sa karagatan. Tama naman. Kaso paborito mong lugar, para dahan. Makikengkoy mo ako sa walang utak na katatawanan. Pero ang matalo ako, si Katana lang may karapatan. Hindi ko maramdaman si Mirage dito ngayon. Parang alam mo yun, parang pinetics niya si Manda Baliw dito. Kasi kilala ko talaga si Mirage kaya niyang mag-jokes na yung setup, maganda yung multi. Kaya niyang pumunchline ng sunod-sunod na seryoso pero tunog comedy yung pagkakano pero seryoso yung punchline, no? Ganun siya. Hindi ko maramdaman si Mirage dito. Ewan ko kung pinetics niya or hindi siya nakapaghanda ng maayos. O hindi ko alam kung anong dahilan niya. Pero pakiramdam ko hindi pa to yung Mirage na hindi talaga to yung Mirage na inaabang ako. Pakinggan natin round 2 ni Manda. Oo, maitim ako. That's right. Kahit si Enigma, hindi ako makita kaya lagi niya akong binibigyan ng spotlight. Oo, maitim ako. Totoo naman. Nasobrahan ako sa araw, ikaw kulang ka sa buwan. Ang inang ribat yung galing. Sobrahan ako sa araw, ikaw kulang sa buwan. Mirage versus Manda, parang Eminem versus Dodong Saipa. Incredible Hulk versus Santo Papa. Iron Man versus Plancha. Terminator laban sa Guardia. Lahat ng battle mo sa flip-top. Galing ng mga ganong galing ng mga ganong lang, basic lang. Iron Man versus Plancha. Terminator laban sa Guardia. Lahat ng battle mo sa flip-top, estilo mo sa flip-top, di gumana. Samantalang estilo mo sa flip-top, di gumana. Sa gimmick, walang na ellipse. Tas sasabihin yung ako generic, ba't sa inyo ako mas effective? Di ba kay Pibus, meron ka sama ng loob? Kasi una mong laban sa pangil, hindi in-upload. Wala ka kasing pangalan. Yan ang realityng malungkot. Parang sirang TV, di ka kapano-panood. Champion na no-namer, wag ka sana ma-hurt. Kasi para malaman kung sino ka, Mirage, kailangan ka pang i-search. Di ba dapat magpapastor ka, sir? Pero mas pinili mo pang mag-battle rap kaysa mag-share ng Bible verse? Ako lang ay concern. Alam mo namang puro kademonyohan dito ang
malalearn. Mas pinili mo pang Ganon kasimple. Alam mo naman, puro kademonyohan dito. Di ba? namang puro kademonyohan dito. Ang malalearn. Mas pinili mo pang magsalita ng pempem, burat, kantot, kaysa maglingkod sa church. Panawagan lang sa simbahan nila. Tuluyan na siyang kinukuha ni Enigma. Huwag nyo namang hayaang sa choir nyo sa simbahan, mawalan kayo ng gitarista. Sa bagay, banal-banalan ka lang naman in real life sadista. Kasi nagawa mo ngang magmura ka agad kakatapos lang ng misa. Pag si Mirage nagsimba, tawag doon, demonyo sa kapilya. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Hindi lahat ng tao mabuti porket nagba-Bible study. Tangina mo ka, Kristiyanong Illuminati. Oh, di ba dapat ang babae nire-respeto, pero sa battle, binabastos mo't dinadamay. Kaya pinarusahan ka ng Diyos, namatayan ka ng nanay. Hindi ka makakatakas sa mga masasakit kong pandurog. Parang righteous one na hinagisa ng bahay ng bubuyog. Habang natutulog. Tangina nun ah. Gago to. Gago. Hindi ka makakatakas sa mga masasakit kong pandurog. Parang righteous one na hinagisa ng bahay ng bubuyog. Habang natutulog. Yo! Hoy! Hoy! Pedophile! Simple lang. Pero syempre, pag ginagisa mo si Righteous One ng bahay ng bubuyog, di makakatakbo yun. Na may pagkatito style. Hilig mong mandamay, sige, sa'yo naman natin itry. Yung jowa mong bata, 3 dekada agwat ng edad sa'yo. Pag magka-holding hands kayo sa kalsada, para kang lolo na inaalalayan ng apo. Hindi kayo bagay, ang layo ng range ng inyong age. Pag inaakbayan mo siya ng ganito, para mo siyang hostage. May nasagap akong issue. Sinasaktan mo daw jowa mo, is it true? Naglalambing lang naman si May. Sabi niya, Jeram, I miss you. Pariband mo naman ako. Kaya tinreat mo siya ng Brazilian Jiu-Jitsu. May galit Gago, ka? puta. Kasi hindi ka Brazilian kasi yung sa buhok eh. Brazilian Jiu-Jitsu eh, no? Gago. Tinreat mo siya ng Brazilian Jiu-Jitsu. May galit ka? Kasi hindi ka mabigyan ng anak? Eh ikaw nga tong baog. Matanda na kasi si Mirage, expired na yung tamod. Parang mason na walang labor, hirap makabuo. Puro pabalat yung burat, palang leeg ng manok. Hirap ka na din tigasan. Putang ina ng mga jokes ni ano dito. Yung mga jokes ni Manda Baliw dito, puta, puro mga one-liner na ang lalakas. Tang ina, tapos yung sulat ni Mirage dito, hindi pa yun talagang ano eh. Sayang no, kung nakapaganda siya na maganda-ganda, ganda sana ang pukpuan na ito, tang ina. Galing ni Manda rito. Tamod. Parang mason na walang labor, hirap makabuo. Puro pabalat yung burat, palang leeg ng manok. Hirap ka na din tigasan. Pag kayo Puro pabalat yung burat, parang leeg ng manok. Ang ina mo, Manda. Matanda na kasi si Mirage, expired na yung tamod. Parang mason na walang labor, hirap makabuo. Puro pabalat yung burat, palang leeg ng manok. Hirap ka na din tigasan. Pag kayo nagsisex, pag nilalabasan tong matanda, ang lumalabas, ipikasent. Hindi ka matigas na katapat. Ang makunat lang sa'yo, balat. Wala kang maiiwang anak sa mundo. Kahit sarap, wala kang impluensya o maituturong galing sa tamod mo, baog. Sayang, no? Paresa na sila ng estilong ginagamit, kaso mas malakas talaga si Manda. Round 2, Manda Baliw pa rin yun. Mahinga natin round 3. Irerebat ko lahat ng sinabi mo, ha? Yung patay na magulang, nalagpasan ko na yan. Eh, yung magulang mo, mamamatay pa lang. Ang inang rebat yun, gago yun.
Gandang rebat nun. Kumbaga, hindi siya, simple niya lang dineliver pero ang galing nung pagkakaano niya. Pagkakasagot. Nalagpasan ko na yan. Eh yung magulang mo, mamamatay pa lang. Kumbaga, ikaw naman dadanas nung pinagdaanan ko. Pero joke lang, oy, joke lang. Joke lang. Yung mga magulang mo, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Para lagi mo silang nakikita. 50-50 sa ospital. Walang yang rebat yon, walang yang rebat. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Para lagi mo silang nakikita. 50-50 sa ospital. Yung asawa ko, dinadamay pa. Eh, happy kami. Kayo ng asawa mo, hinahanap ka lagi paghating gabi. Ano pa sinabi mo kanina? Ay, simbahan. Damay ka ng damay ng simbahan. Wala na ako doon. Lumipat na ako ng simbahan. Doon ako kay Pastor Kibolol. Tangina mo, Hellboy! Gusto mo, Kengkoy? Tapos ko sa tension na ito namang anemic na anemic version ni Game Boy. Yung puso't nanunugod talagang game on. Yung tiyan mo, life hacks. Pwedeng patungan ng kamay pag nagsa-cellphone. Pero ang dami mo ng panalo Ano talent mo? Utuan ng butante? Sumalit ng patay kung patay. Nagsukuan yung kasali. Sinama mo daw si Sir Deo, yung tuloy, naging subuan ng lalaki. Patay kung patay lang, gusto nyo, ubusan ng lahi. Kakasali mo dati sa sunugan sa kalye, yung misis mo muntik na magmadre. Pag nag-aaway kayo, naglalagay siya ng kortina sa pante. Mahal ka sana nun kung di ka maarte. Saya nakaka-distract lang yung ginagawa ni Mandal. Ako bilang MC, pag nakaganyan yung kalaban ko, or madidistract. Hindi, siguro maagawan ko ng paraan. Siguro tututukan ko rin siya pag ganun, no? Pero yung ganyan kasi, medyo nakaka-distract kasi yan, eh. Kumbaga, para ka nagsasalita dun sa taong walang paki sa'yo. Para siyang ganun, eh. Dapat, harapan mo siya para, alam mo, kailangan, kung paano niya sinasalo yung mga sinasabi mo, kailangan saluhin mo rin yun ng maayos. Para siyang ganun. Ng kortina sa pante. Mahal ka sana nun kung di ka maarte. Paminsan-minsan dapat konting balanse. Yung brief mo tuloy sinasabi ka na sa nakausli na alambre. Di ba walang tumawa? Mas lap trip yan kung siya nagsabi nun. Di ba? Kung siya nagsabi nun, mas lap trip yan. Kasi, mas malakas manglait ang taong pangit. Ikaw nagsabi niyan. Kaya ako, ayoko manlait eh. Gusto ko happy-happy lang. Negro laban sa pulis na walang body cam! Gusto mo tatarin kita ng multi? Mala algebra? Ako yung artist na, ginawang dinosaur, ikaw Barney lang. Anong daman mo, lab? Yung balat mo, lamang libag. Pasakto sa akin na parang Humpty Dumpty. Ulit. Pasakto sa akin parang Humpty Dumpty na nag-bungee jump. Mga jokes mo, tunog classic lang. Jokes ko magical. Lahat kaya gawin ng Diyos. Sasabihin ko kay Katana, gawin kang Paji Bar! Kagong galing nun. Pagdating sa bar, inom lang ako tubig Pagdating sa bar, paano ba mag-bar si Manda? Siyempre solid. Inamoy niya yung book ni Katana, sabay sabi, malansa tong espada, swordfish. Tinugma niya pa yun sa shish. Pero teka lang, sabi ni Jonas dati, hihiwain ko tong malansa gamit swordfish. Manloloko ng asawa, Paolo Contis. Kay Manda naman, malansa tong espada, swordfish. Aba! Nakakaloko naman. Favorite mo talaga mga linya ni Jonas, no? Pang 104 mo na yan. Pang 104 mo na yan. Tapos pag sinita ka, ikaw pagalit. Gusto mo, ikaw papapaboran. Pag nakalusot, nang babaon ka. Pag nahuli, happy birthday! Nagkataon lang.
Kasi may tumitira na noon, tapos titira ka pa ng ganun. Parang ang kumantot ng pukay na may titing nakabaon. Nakauli niya, iba lang deliver. Grabe ang lupit. Yung words at sword ni Sorhenyo, ginamit mo rin. Yung hype ka lang. Kay Sinyo yun. Hanip sa routine. Pero di halata kahit booking. Paano kasi sari-sari yung deliver, parang aling puring. Ikaw na madaling masakyan. Kasi yung utak tinitipid. Pag pinapanood kita, kahit ako, di na nag-iisip. Mag-jokes ka lang dyan habang yung mga audience na bibilib. Pero alam namin dito, di na bago mga jokes mo. Bago lang yung nakikinig. Pero sa totoo lang, sa dami ng battle, imposible na rin walang parehas. Ultimo yung bar na parehas, ang dami na rin gumawa ng parehas. Kaya nauunawaan nila tayo, di mo na kailangan mag-rebat ng nakasetup. Ang mahalaga, nakaw mo talaga si Jonas. Pakiramdam ko nawawala si Mirage dahil dun sa nakaganon si Manda. Medyo kahit ako, nanonood lang ako, parang nahihirapan ako eh. Kung paano ko sasabihin dun sa taong to yung sulat ko, dahil nakaganon siya, alam mo yun, medyo iba kasi yung dating nun eh. Iba yung kalaban mo kapag nakaganyan, tapos tsaka mo siya sasabihan ng mga linya mo, tsaka mo ipapamukha sa kanya yung mga linya mo. Si Manda kasi nakaganon eh. Kumbaga, iba talaga. Ewan ko lang kung ako lang nakakapuna. Maganda yung sulat ni Mirage dito para sa akin sa round 3, pero yun nga, parang ang timeline ni Mirage talaga. Siguro yung mga sulat niya yun, mas gaganda kung medyo mas, siya, alam mo yun, mas may power siya sa pag-deliver. Pakinggan mo natin round 3 ni Manda. Putangina mo, Tsaka yung rebat niya, sobrang lakas nung rebat niya. Pakiramdam ko kaya niyang tapatan yung round 2 dahil dun sa rebat. Putangina mo, ang boring mo, putang ina ka. Mamamatay pa lang daw yung nanay ko, sabi nito. Dati pa yung patay, nauna pa yun sa nanay mo. Ina ka. Isang kay Bagsik ko ba napanood yung laban ni Manda Baliw? Dito parang sinabi niya na matagal nang patay yun. Pero dun sinabi niya parang hindi pa patay yung nanay ko. Basta parang ganun. Pero dito sinabi niya na napatay na daw talaga mama niya. Nanay ko, sabi nito. Dati pa yung patay, nauna pa yun sa nanay mo. Sumali daw akong patay kung patay. Sorry boss. Wala eh. Kinailangan ako ng budget. Kailangan nating rumakit. Yung mga namumuna sa mga MC kinukuha ng ibang liga, halatang may inggit at galit. Deep inside, gusto nyo lang sumali. Hindi lang kayong kinukuha kasi wala kayong market. Isa na namang Eto para sa akin lang. Ito opinion ko lang Yung tungkol dyan sa pagsali-sali sa ibang liga. Tutusin, pwede naman talaga eh. Si Arik, ganun siya kalawak umunawa, no? Hindi talaga siya nagsasabi na, huwag ka sasali dyan. Si Arik, kahit magpaalam ka sa kanya, laging sasabihin ni Arik, kailan ko ba kayo pinigilan or para sa, kung kailangan nyo talaga, di ba? Alam mo yun, laging sinasabi ni Arik, para sa ikakabuti nyo, di ba? Okay lagi sa akin yan. Yung lagi, ako kay Arik, nag-o-open ako pag may mga problema ako na, alam mo yun, na alam kong makakakuha ko ng ideya kung paano masusolusyonan kay Arik. Lagi ako lumalapit kay Arik. At, yun, yung pagsalang-salang sa ibang liga, yung sumalang na ako sa Sunugan, sa PSP, Bahay Katay, minsan may mga kasabay panlaban. Minsan nga, hindi ko na natututukan mismo yung flip top eh. Noon, yung parang naalala ko yung laban ko kay Romano yata yun. Hindi ko masyadong, rest in peace no kay Bayaw. Hindi ko masyadong natutukan yung laban ko kay Romano noon. Tapos sumalang ako sa Bahay Katay. Pero wala akong narinig kay Boss Arik noon na kung ano mang ano. Kasi parang lagi sinasabi sa amin ni Arik na parang, basta sa ikakabuti nyo, basta pakiramdam nyong magkakaroon kayo ng magandang benefits doon. At, ano ba ang tawag doon? Para din sa karir nyo, laging goods yun kay Arik.
laging yun yung pinaka logic lang dun is hindi si Arik kahit kailan hindi siya nagkaroon ng ano sa mga MC na gustong kumita or magkaroon ng extra na income gamit yung talent. Ni minsan hindi nagalit si Arik sa mga ganong diskarte dahil alam din ni Arik yun na minsan kasi ganun akala ng iba porket sumalang ka sa ibang liga parang tangina tinalikuran mo na si Arik. Tangina bakit ako? Putang ina halos sa 7 event ng PSP parang 6 yata battle ko dun. Dumating ba sa point na parang hindi na ba ako tinanggap ni Arik or ano? Putang ina, isipin mo yun. Kada ahon may laban ako. Kahit nung nag-start yung PSP, may laban ako kay K-Ram. Unang laban ko nung kay Plasma. Tapos, may PSP na noon. Nag-battle na kami ni Andy G. Tapos, yung sumunod na taon, unang battle ko noon sa flip top kay Plasma. Tapos, nakapag-ahon pa rin ako noon kay K-Ram. Tapos, sumunod na taon, sino bang sunod kong... hindi. Kasi nakaano ko nun. Parang... nakasalang ba ako sa flip top nun? Hindi. Pala muna... Plasma, tas K-Ram. Tapos... Yun, Zendlook, no? Nung ahon. Yun lang pala yung battle ko nung nakaraang taon sa flip top. Kay Zendlook lang sa ahon dahil nga ang dami kong battle nun sa PSP. Pero ito, ano mo yun, hanggang ngayon 2025 nakasali pa ako ng isa buhay at main event pa ako ni Arik. Alam mo yun, nagiging big deal lang naman siya. Syempre, magiging big deal lang talaga yon sa ibang MC na pwede kasi nilang hindi naman lahat ng alam ng MC yan na hindi porket ginamit siya yung angulo na to, ganyan na talaga. Baga, pwede talaga siyang gamitin na armas. Pwede mo siyang sabihin doon kasi yun yung hype kasi yun alam nilang epektibo yun Pero yun lang, na-share ko lang yung ano ko doon sa ganong angulo. Nagustuhan ko lang yung rebat ni Manda Baliw na yun nga, na kung paano niya na ipagtanggol yun. Kasi ako, open ako. Kumbaga, kahit i-anggulo sa akin yun, wala akong magagawa kahit i-anggulo sa akin yun dahil yun yung nasa isip nila. Kumbaga parang yun. Yun lang yung na-share ko lang na ganun yung ng pagsalang sa ibang liga. Mamaliit sa komedyante. Isa na namang putapete na nang mamaliit sa komedyante. Baka di mo natatanong pare, undefeated ako dati. Akala ko talaga ahon 15, Manda B versus Zaito na Uulan sana ng mga salitang burat, peklat, totole, kung yun ang nangyari. Papakita din sana namin sa'yo, boss, kung sino bang mas magaling sa amin ni Zaito maglaro ng tae. Kaso bumagsak ako kay Jeram, wala bobo to May napanood ako laban niya dati, sabi mo, ikaw ay kinagat ng dengue. Baka ng lamok, leche. Siguro ba... Hindi ko alam kung totoo yun Hindi ko alam kung totoo yun. May napanood ako laban niya dati, sabi mo, ikaw ay kinagat ng dengue. Baka ng lamok, leche. Siguro pag nasakmal ka ng aso, nakagat ka ng rabies, pare. Siguro pag nabangga ka ng kotse, nasagasaan ka ng aksidente. Para kang manghuhula, alam mo mangyayari? May motor na pala yan. Dati kasi sa Saudi, ang mga sinasakyan niya, puro camel. Angas ng motor niyan, Honda Click, kargado. Sa likod may parcel. Kaya di na siya nag-work abroad. Saka na-miss niya sa Pinas bumatel. Mga nilalabanan niya kasi doon, puro cactus na hindi makapag-rebuttal. Walang laban yun. Hindi yun makakapalag. Sa akin ka tumapat, ako ang pinakamatinik mong makakaharap. Matagal daw siyang nawala. Ano naman? Anong gusto mo? Hanapin ka namin? Parang tagu-taguan?
Ngayon, sa eksena, nagbalik ka. Sino ka bang putaragis ka? Hindi nga namin alam na umalis ka. Ang ina mo! Gago to, gago. Hip-hop pa din, iisa lang tayo. Sabi ng animal, sa itsura mong pisikal, hindi ka mukhang hip-hop literal. Di ko mawari kung empleyado sa munisipyo o janitor sa ospital. Kasi mukha kang mabait nung una kitang nakita. Ito yung tipong nagsosole pag nakapulot ng pera na ini-interview ng media sa balita. Yo! Tanggal yung angas mo sa akin. Parang tomboy sa tindahan na bumibili ng napkin. Higit pa sa pagkatalo, kahihiyang mararamdaman. Takot ang babalot sa katawan, wala ka nang makakatulong o masasandalan. Tila naalala mo yung bangungot sa nakaraan nung ikay pinagsamantalahan. Oh, ano tinitingin-tingin mo dyan? Walang Arabo dyan. Hinahanap nyo sa akin art? Baka maging horror to after. Gusto nyong maging marahas tong clown pwes. Ang lalabas ay terrifier. Kaya kong iparanas terror at laughter sa aking bawat kabatel. Sa new generation ng Joker, lahat kayo ang aking under. Rumispeto kami, Raj. Ako ang tunay mo na master. Time! Matatalo mo ako kung makakatsamba. Pero isa lang ang alam ng masa. Panis kayo kay Manda. Durog kayong dalawa ni Katana. Ganun pa rin, epektibo pa rin si ano rito. Pero mas maganda pinakamagandang rounds dito ni Mirage yung round 3. Nagustuhan ko 'yon. Ganda nung pati rebat niya, ang galing nun. Pero yun nga, mas ano pa rin talaga si Manda Baliw, no. All 3 rounds Manda Baliw para sa akin, pero pakinggan natin kung ano ng judges. Round 15, day 1. Manda Baliw versus Mirage. Bagay, isang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Manda Baliw. Thank you kay Mirage. Boss, nanalo din. Shout out kay Ma'am Divina, Pops Roy. Cynical J. Pero yun, mas na mga jokes yun. Manda Baliw. Yeah, J Black. Dark Horse, binoto ko si Manda Baliw, all 3 rounds. Siguro hindi lang naging ganun ka-effective yung dala ni Mirage, pero solid pa rin, lalo na yung mga rebattles niya. Pero yun, Manda Baliw, all 3 rounds. All 3 rounds din. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.